Magandang araw mga kababayan, ito na naman si Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan. Meron po tayong bagong YouTube channel, ayan, nasa YouTube na po tayo. Medyo maasenso na. So, ano po, subscribe po kayo, Kulex TV, yan, Kulex TV. Then, ano po, subscribe, then react, share button, everything. So, pag-usapan po natin yung issue ng mga nangyayari sa DOH. Ayan. So, ito nga po, na bulgar na nga sa Senado, binubulgar naman ng mga senador na nakakalungkot na sa gitna ng krisis, may mga korupsyon na di umano ay nagaganap dyan sa ahensya na yan. Kaya nga po may mga panawagan ang mga grupo ng mga ospital, ang mga senador, maraming mga tao, may mga panawagan na pinagre-resign na si DOH Secretary Duque. Ngayon po, yun nga po, i-summarize natin yung nangyari. Yun nga po, yung binulgar ni Senator Drilon na overprice yung pagbabayad ng PhilHealth, yung magiging kabayaran ng PhilHealth sa COVID test na 8,150 na pwede naman sanang 4,000 something lang. So overprice siya ng 4,000. So ang possible po na pwedeng malugi sa atin dyan ay kulang almost or mahigit kumulang 8 billion, 8 billion. So to be exact, mga 8.4 billion yung pwedeng ma-overcharge sa pondo ng PhilHealth. Tapos po na bulgar na rin yung mga overpricing ng ng pagbibili ng PPEs. Ayan. So 1 million set, 1,800 ang isa, na pwede namang 400 ang isa. So gumastos ang gobyerno ng 1.8 billion. Ayon naman yan sa expose ni Senator Po. So ang estimately na at most na nalugi sa ating pamahalaan ay 1.4 billion. Yan po. Tapos yung naibulgar din naman ni Senator Lacson, yung mga testing kit, tsaka yung sa nucleic extraction machine. Ayan. So binili ng 4 million each, 10 unit yung binili. Pero ang presyo lang naman ay sa market price, yung common market price niya ay nasa 1.7 million lang. So overpriced din siya. So yun nga po, nakakalungkot mga kababayan na sa gitna pa ng krisis may mga ganyan tayong naririnig na mga nangyayari dyan sa loob ng DOH. At tayo po naman nag-research din. So ito nga po, meron tayong na-research na mga kontrata na pinasok ng Department of Health. Ito lang, halos last week lang po. So na medyo tingin ko red flag or i-discuss natin kasi mukhang maraming question dito sa mga kontrata na to. Ito po ay na-research natin mismo sa mga official na website ng gobyerno, sa website ng DBM, tsaka sa official website mismo ng DOH. Ayan. So ano po ba itong kontrata na tinutukoy ko? May kinalaman din po ito sa COVID. So ito po yung kontrata na pinasok ng DOH between DOH and Biosite Medical Instrument. So ito talaga dapat din tong malaman ng taong bayan eh. So itong Biosite Medical Instrument ay pharmaceutical company na naka-base sa Matina, Davao City. So Davao based po ito. Itong Biosite Medical Instrument. Pwede nyo rin pong i-search yan. Then magbibigay din po ako ng link later. So ito po ay pag-aari ni Gilbert P. Helacio. Gilbert P. Helacio. Ayun po sa kopya ng notice of award na nakuha natin, siya po ay sole proprietor o iisa lang ang may-ari. Pero dun sa mga ibang website kasi nila, incorporated sila. So, ang pangalan po ng kumpanya ay Biosite Medical Instrument. Ano po ba yung mga kontratang pinasok nila at magkano? Yan, diretsahan na po. So, ito po ang nakakapagtaka. Lahat po ng kontrata na ito, yung notice of award na sinasabi, kasi na-award na sa kanila yung kontrata, lahat po ito nakakapagtaka nung March 20. Yan, yung notice of award. So, 4 na kontrata, magkakahiwalay na kontrata. March 20 po yung notice of award. So, ito nung last week lang. So, unang project nila yung
Tube microcentrifuge 1.5 ml, 500 tubes per pack, 10 packs per case. So ang quantity ng tube microcentrifuge ay 5,895 yung quantity. So ang unit case yan. Then ang unit price 7,800 isa. So magkano po ang kontrata? 45,981,000. So kulang-kulang 46 million. So sino po nag-approve nito? May ano sila eh. Bali ang approving authority nito, nakapirma doon sa notice of award si Assistant Secretary sa DOH Nestor F. Santiago Jr. Public Health Service Team ng DOH. Ayan. So imagine, 46 million na kontrata po ito. Nakuha ng Biosite Medical Instrument. So ito po ay itong kontrata nito ay nakuha sa pamamagitan ng tinatawag na Single Calculated and Responsive Quotation. So in a way po, wala nang bidding na nangyayari dito. Kasi yun nga, sinasabi nila sa Bayanihan Act, pwedeng pabilisin yung pag-procure ng mga gamit ng pamahalaan. Lalo na dito yung mga medical equipment, mga gamot, or anumang kailangan natin tungkol dito sa COVID crisis. So yun po. So ang nakakapagtaka po dito kasi, hindi lang iisa ang kontrata na napasok nitong Biosite Medical Instrument na nakabase sa Davao City. Ano pa po yung isang kontrata na nakuha nila? Ano rin po, May 20, 2020 din yung notice of award. So, XABT Nucleic Acid Extraction Kit. So, extraction kit po ito. So, ang quantity po na bibili ng DOH ay 1,200. Ang unit ay kit. So, magkano isang unit? Ayan, 13,500 pesos. So, magkano lahat-lahat ng kontrata? So, 1,200 times 13,500. Ang halaga po ng kontrata ay 16,200,000. O yan, pangalawang kontrata po yan. May 20 din yan, nabigay ang notice of award ng DOH. Now, pangatlong kontrata, Universal Transport Medium. Ito, medyo magugulat kayo sa ang laki po nito, mga kababayan. Ang quantity, ano to yung Universal Transport Medium, para siyang bayal, yung sinerge po natin to, para siyang bayal na lalagyanan, parang ganon. So magbibigay din po tayo ng link. So ang quantity is 1,611,000. 1,611,000 na piraso or set. So magkano po ang total amount ng kontrata? Ito po, 354,420,000. So 354 million po na kontrata. So imagine, halos kulang-kulang kalahating bilyon na. Meron pa pong isa. Ang nag-approve naman po nito ay si Undersecretary ng DOH, si Mirna C. Cabotaje ng Public Health Service Team. So actually, bawat kontrata po, bawat notice of award, may mga resolution naman silang pinapakita. Ang sinasabi lang po kasi natin, bakit ba isang kumpanya lang lagi ang nakaka-corner ng mga kontrata sa DOH, lalo yung tungkol dito sa COVID. So yun po. Pang-apat na kontrata, ayan, ginagawa lang po nating simple para hindi masyadong technical. At ito po ay mga official na dokumento. Pang-apat na kontrata, Nasopharyngeal swab. Yun yata yung pinapasok sa ilong. Nasopharyngeal swab. Para sa swab test ito eh. So ang unit din, ang number of, yung quantity ay 1,611,000 na piraso. So magkano po ang total na halaga ng kontrata? Ito, 61,218,000. So 61 million. So imagine, so yung apat na kontrata po na yon, mga kababayan, ang halaga po niyan ay na nakuha ng Biosite Medical Instrument na halos isang linggo lang or wala pa yata 10 days yung ano nito, yung proseso ng ginawa nilang mula dun sa pagko-quotation,
Walang bidding kasi na nangyari dito. Wala pong bidding na nangyari sa mga to. So, mga 7 to 10 days lang, then awarded na yung kontrata. Isang araw lang, 4 na kontrata. Na corner ng Biosite Medical Instrument. So, imagine mga kababayan. So, ayan po. So, magkano ang halaga ng kontrata? Yung 4 na kontrata, inaabot po ng 477,819,000. So kulang-kulang kalahating bilyon. Ang kumpanya po na Biosite Medical Instrument ay sole proprietorship. So sana kung may medyo malaki-laking pharmaceutical company sana to. Yun. Yun nga, ang ano pa po kasi rito, dun sa mga pagdinig sa Senado, nagtuturoan kasi ang DOH tsaka ang Department of Budget and Management. Meron pong isang departamento dyan, or anong tawag dito? May isang department dyan sa DBM na ang tawag ay Procurement Service. Yan pong DBMPS o yung Procurement Service, yan po yung parang mother bidder yan ng ating gobyerno. Sa lahat ng mga pangangailangan ng lahat ng ahensya ng gobyerno, iyan po ang nagpo-procure, yung procurement service. At sinasabi po ng DOH, dun sa mga overprice na to, na sinasabi ng DOH na ang nag-purchase nito, yung sa Senado ang nag-purchase nito, yung ang tawag dito, yung PA, yung DBMPS. Ngayon, ang sinasabi naman ng DBMPS, ito daw ay base sa technical na yung tawag na purchase request, agency purchase request na ginagawa ng implementing agency. So, kung branded ba yon, wala daw magagawa ang procurement service kundi sumunod dun sa implementing agency or dun sa procuring entities, kung anong ahensya yon, susundin nila. Alam niyo po kung sino ang head or OIC or executive director ng procurement service ng DBM? Ito po. Ang head po niyan ay yung special assistant ni Senator Bongo. Ayan. Si Lloyd Christopher Lau. O yan, si Secretary Lau. Secretary ba siya or undersecretary? O basta executive director siya. Kung si Bongo ay special assistant ni Duterte, ito naman si Lloyd Christopher Lau ay special assistant ni Bongo. So, ito po una na italaga sa Housing and Land Use Regulatory Board. And then after dun sa housing, natalaga siya sa Presidential Management Staff. Under siya ng opisina ng Special Assistant to the President, sa opisina nga ni Bongo. Then from SAP, inilipat naman siya dito sa Procurement Service ng DBM. Ito pong si Lloyd Christopher Lau, isa rin po siya sa mga personalidad na, alam niyo, natandaan niyo yung Private Deal ni Bongo na nadawit si Bongo diyan sa Private Deal ng Philippine Navy. So, isa siya dun sa nagsabi na siya yung nagbigay ng letter dun kay Defense Chief Lorenzana, yung letter na yon, yung white paper. So, yan po. So, ito talaga, tao talaga to ni Bongo. Itong si Lloyd Christopher Lau. Kaya ako po, ang tanong lang po natin, may karapatan naman tayo magtanong. Bakit yung notice of award, isang araw lang, 4 na kontrata, tas ang halaga ng kontrata, ang lalaki. Tapos isang kumpanya lang po yung nakakakuha. Ang ginagawa po kasi dito, nag-a-ask po ng quotation yung DOH sa iba't ibang pharmaceutical company. Pero ang laging lumalabas po based dun sa resolution na nabasa natin tungkol sa mga kontrata, hindi nagpapasa ng quotation yung mga sinasubmit yung mga hinihinga nila ng quotation. Hindi nagpapasa ng quotation. Ang masipag lang magpasa ng quotation, itong Biosite Medical Instrument. So dahil walang nagpasa ng quotation, walang nagpasa ng, parang kumaga, walang kumalaban na kumpanya, parang ganyan. So siyang inaawarda ng kontrata. Which is para kasing nakakapagtaka naman yon, di ba? Considering yung laki nung halaga ng mga kontrata.
So hindi natin alam bakit laging ganun ang nangyayari. At ito po, May 20, 2020 lang yung notice of award. So yun, ulitin ko po yung mga halaga ng kontrata sa Tube Microcentrifuge, 45,981,000. Then yung sa ABT Nucleic Acid Extraction Kit, 16,200,000. And then dun sa Universal Transport Medium, ito yung pinakamalaki, 354,420,000. At yung pang-apat na kontrata, yung Naso Pharyngeal Swab, 61,218,000. So the total is 477,819,000 na corner ng isang pharmaceutical company or ano bang company ito na Biosite Medical Instrument na matatagpuan sa Matina, Davao City. Ayan. Kasi napag-uusapan natin yung mga napag-uusapan po sa Kongreso, saka sa Senado yung mga overpricing, yung mga binulgar ni Congressman Janet Garin, yung sasabi niya na BE distributor ba yan, exclusive distributor, something na hinaharang yung mga kontrata, parang ganon. So, yun nga po, nabubulgar yung ganyan, kaya nag-research din tayo. Ito po, ulitin ko, Biosite Medical Instrument. Sana matignan din to ng mga senador at congressman natin kasi masyado naman yata ito. Ang lagi pong approach sa kontrata ay single and calculated responsive quotation, meaning walang kalaban. Walang kalaban. Ayan. So, kahit naman meron pong provision sa Bayanihan Act na sinasabi na dapat i-expedite or pabilisin yung pag-purchase natin ng mga pangangailangan natin sa COVID crisis ng DOH, hindi naman po ibig sabihin pababayaan natin na lang na parang magiging napakaluwag naman natin sa paggamit sa pondo ng bayan. Hirap na hirap po ang bayan sa nararanasan natin. Dapat yung ating pondo, yung ating salapi, yung salapi ng bayan, iniingatan po yan at talagang magamit ng tama. So yun lang naman po. So yun po yung concern natin. At meron pa tayong pabonus. Pabonus pa po. Alam nyo ba, pumirma din ang DOH ng consultancy. Kumuha pa sila ng consultant. Ang consultant po na kinuha nila, ito rin po, may notice of award na to, may kontrata din. So, Asia Pacific and Management Research Group Incorporated o yung UpMargin. So, ang nakalagay dun sa notice of award, address to Agnes J. Pacho. Consultancy, kumbaga consultant, advisor. So, UpMargin. Ano naman ang parang pinaka-item or yung eksaktong role nitong UpMargin sa gobyerno? Upgrading of Public Health and Emergency Management in Asia and Pacific Region course. PEMAP course. Yun. Consultancy, konsulta, advisor. So, magkano po ang halaga ng kontrata? 4,999,792. Yun. Kulang-kulang 5 milyon. Sayang pa rin yun. Imagine, sa nangyari lang sa DOH, meron pa pala silang konsultant. Hindi kaya nasayang yung pera natin dito? So, sino pumirma ng kontrata? Si Dr. Gloria J. Balboa, Director for Health Emergency Management Bureau. Lahat po ng ating sinabi, ano po ito, mga official na notice of award tsaka resolution na makikita naman natin sa website ng Department of Health, mga official website ng gobyerno. So, yun lang po. Para sa akin lang po, dapat talaga nating maingatan ang pondo ng bayan, gamitin ng tama at hindi po dapat ginagamit itong krisis para yung mga iilan sila pagkakapirahan pa nila itong kahirapan na nangyayari sa ating bansa. So yun lamang po, lagi tayong maging mapagmatsyag sa ating bayan na gawin natin yung tama. Pag mayroon tayong nakikitang mali, tumutol tayo and then sumuporta naman tayo sa mga bagay na sa tingin natin ay tama at talagang obligasyon natin gawin bilang mga mamamayan, yung makikooperate din tayo sa gobyerno para sa kaligtasan ng lahat. Muli, ito po si Kulex Suliman ang malupit sa katotohanan. So subscribe po kayo sa bagong YouTube channel natin, Kulex
TV. Ayan, Kulex TV. Subscribe po, mag-like kayo, mag-react, mag-comment kayo. Then, follow nyo na rin po ako sa Facebook, Kulex Soliman, yung Facebook ko. Then, sa YouTube po ay Kulex TV. Maraming salamat po. God bless po.